Yun daw pong nagpahayag nun tungkol doon sa typhoon, sa storm, binirahan nyo. At sa halip daw po na ano sabi niya, mapanoorin natin yung programa nung mga yon. Meron po siya dinugtong dito sa bahagi ito ng tape na kanyang Di ba pwedeng paano yun ng konti, Kaoni? ating pong ikikuan Oo, konting-konting rewind lang. Opo. Sandali lang ho mga kababayan at tayo magre-rewind. Opo. Ito po. Nagpaliwanag siya tungkol sa storm at saka typhoon. Yun, pinaspasan mo na ng atake. Dapat sana pinanood mo muna yung kanyang television program at yung kanyang mga aral. Tingnan mo kung yun sa Diyos. Ikaw humalap lang ng mali. Si Mr. Palahamak, si Mr. Alipusta, humanap ka lang ng dalawang salita, yung lahat ng ginagawa niya, minamali mo na. Mga gidew namin tagapakinig sa oras ng katotohanan, anong klaseng tao ito? Yung ministeryo ng mga tao na talagang nagbabago ng buhay din ng mga tao. Kaya po hindi ako maatake sa kanila. Alam ko may mga mali silang pahayag, siyempre tao rin sila. Ayan. Talagang humahanap ng kakampi, no, Kaoni? Opo. Nakuha mo na yung sinasabi kanina? Opo, yun po sa storm, yung ibig niya po sabihin na ang gusto niya pa litawin po rito, pagpalagay na doon yung storm, yung typhoon mali, dapat po daw sana, yung mga aral, mga magandang katwiran yung kinuha nyo. Mali. Hindi daw Mali po. siya. Ayan. Mali ka Kaya nga namin pinuna yun dahil doon sa kanilang sinasabing aral nila nagtitikri sila Dahil wala raw dadating na bagyo sa Metro Manila sa loob ng isang taon nagdatingan yung bagyo. Kaya nga napag-usapan yung storm at saka yung typhoon di ba no Kaone? Yun nga ang pruweba namin kami kung pumuna talaga pinag-uumpisa namin sa puno. Ayan, ang pagpuna. Hindi kagaya mo na daldal ka lang ng daldal nakakainis kang pakinggan Bagay, alang-alang lang sa ating mga tagapakinig kaya namin piniplay ang tape mo Tuloy natin. Pero yung kanilang disiplina, yung kanilang aral, yung ginagawa nilang pangangar ng salita ng Diyos, nagbibigay ng pagpapala sa mga tao. Hindi yan Lakas maglang. pinupuna. Oo. Ni Mr. Tagapula. Hindi yan pinupuna. Ito mga taong ito, tinatawag kang bakla. Kung tawagin kita ngayon, nagaya nila na ikaw si Mr. Bakla. Di tawagin mo. Ikaw naman chismoso Di, babalik ko sa'yo. Kaone. Pala pag nakarinig sa'yo, gaya, ito pala sabi ng mga Tagalog, gaya-gaya, puto seko. Puto maya. Ganyan ka pala Ang marinig mo sa iba, gagayahin mo na Wala ka palang sariling prinsipyo. Wala kang paninindigan sarili. Wala kang sariling utak. Wala kang sariling bait. Sabi nga yung kawikaan, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ganyan ka pala, bulaang apostol ka. Tuloy po natin. Meron pa sila mga in-interview nagpapatunay na ikaw ay bakla. Sasabihin mo, hindi pagkatao ang ating ginigiba. Kaso nga, yung tao na mali ang haka, yung kanyang iniaaral ay mali, dapat ipahayag na yung taong ito'y hindi sugo at hindi maaaring maging sugo. Diba sabi ko sa banal na kasulatan na yung mga taong may sakit sa masamang usapan hindi pwedeng sugo. Isinama ko na dyan ang mga tumboy, ang mga bakla hindi pwedeng sugo. Ngunit kung sila'y mabago, kung sila'y mabago, pwedeng suguhin sila ng Diyos. Bakit? Kung sila ba'y sumampalataya at magsisi,
bakit natin pipigilan ng Diyos ang nagpapasya? Pero ikaw naman, lahat ay pinupulaan mo nga. At sabi mo, itong mga taong ito, ganito. Bakit hindi mo naigigiba? Nagigiba? Yung papasok. Hindi nga yung mga taong ginigiba. Naintindihan mo ga? Hindi mga tao ginigiba. Makulit ka pala eh. Ang ginigiba yung aral na mali. Ikalawang Korinto, 14. At saka huwag ka masyadong chismoso. Ha? At sasabihin mo, ano yung sabi niya? Yung bakla raw kawan eh. Paano yung sabi niya? May mga in-interview pa raw po, yung mga kaaway niyo sa kabila, na nagpapatunay na kayo daw po ay bakla, ganun, ang paratang. Ay, sino yung in-interview? Kapareho mo si Rako Kote. Ayun. Alam mo yung mga in-interview na yun, hindi makakaharap yun. Sa husgado, harap ba yun? Hindi harap sa husgado yun. Gusto mo, kumbidahin mo, magpatong-patong kayo. Sige. Pag-usap-usapan nyo, pagpirmahanan ninyo, kung meron kayong mga ebidensya. Sige. Hinahamon kita. Yung sinasabi mong mga in-interview, pagpupuntahan mo, papirmahin mo lahat doon sa kanilang mga sinabi at saka mo bigay sa akin. Sige. Pirmahan mo rin na magkakaisa kayo doon sa sinasabi nyo na yon. Pirmahan nyo lang at makita nyo. Pagka po nagawa niya yun, di talagang... Tagal lalaki ka niyan pag Opo. nagawa mo yan. Yung mga sinasabi mong in-interview, puntahan mo. Tingin mo ang pirma nila. Talaga ba yung sinasabi nyo? Totoo. Pirmahan nyo. Kasi pagka totoo, handa mong pirmahan. Pirmahan mo rin, ikaw ang pumirma. Tapos sabihin mo uli yan on the air na pirmado na. Makita mo, magkikita-kita tayo sa dapat nating puntahang pagkakita-kitaan. Ayan, ang sinasabi ko sa'yo. Para mapatunayan mo, lalaki ka, ha? No, pag hindi mo pinatunayan yan, magdududa ako sa'yo. Na ikaw ay chismoso na, dalahira pa'y bulaan pang apostol. Tuloy po natin. Maraming kongregasyon yan, hindi nagigiba mo. Lahat ng relihiyon naman, ginigiba mo. Hindi naman nagigiba. Hindi magkaiba kayo ni Pablo at ni Cristo. Eto ngayon, ang sabi mo pa, yung iglesia raw dyan sa Marikina ay pumapatay at bumabato at hanggang ngayon ay may asunto. Mr. Soriano, Bakit? hinahamon kita. Ano yun? Sabi mo hindi ka naghahamon. Sinungaling ka pala talaga, no? Ngayon, tuloy. Kumuha ka ng ebidensya sa munisipyo, sa korte, na kami ay mayroong asunto sapagkat kami ng bato o pumatay ng tao. Sabi yan, iniraradyo mo na yan. Nalit. Taga-suri ka. Di ba sabi ko nga sa iyo sa ibang broadcast ng Oras ng Katotohanan na ikaw masahol pa, talo mo pang talaga ang Supreme Court. Bakit naman? Sapagkat ang mga korte natin sa Pilipinas nagsusuri bago humatol. Ngayon. Ikaw, Ano? kapaligtaran ng iyong sinasabi, sinungaling ka nga eh. Bakit? Bakit sabi mo may kaso kami? Ano yan? Bakit sinabi ko bang ikaw ay may kaso? Ha? At sinabi ko bang pumatay ka? Ngayon, kung sinasahod mo, bahala ka. Patutunayan ko sa'yo, may mga iglesyang pumapatay ng kapwa-tao. Patutunayan ko sa'yo. Pero kailanman, di ko pinangalanang ikaw yun, mula ang apostol. Pinangalanan ko may pangalan mo. Ngayon, kung sinasahod mo, kasi bahala ka, kasi hoda ka. Siguro nga ikaw, dahil sinasahod mo. Kita mo na. Tuloy natin. Yung mo pa, wala. Magpakita ka ng ebidensya kung meron. Ayun, at sabi mo pa, kami raw ay pumatay. Ay baliktad kang talaga, ang pinatay sa amin ay si Dante David. Wala akong pakialam kung sino yung pinatay. At wala akong sinasabi kung sino yung napatay.
Ang sinasabi ko sa'yo, merong mga iglesyang pumapatay. O, ayan, palulupit sa kapwa-tao. Yan ang sinasabi ko. Nagtataka lang ako, bakit sinahod mo? O, tuloy. Yun ang pinatay sa amin. Kami ang pinatay. Ay, ba't buhay ka pa? Kapatid ang pinatay. Ah, yun. Ngayon sabi mo, yung meron daw bang iglesia pumapatay? Kaya tuloy ikaw, takot na takot. O, talaga naman may iglesia pumapatay, di ba to? Gusto mo, pakita ko sa dyaryo. May iglesia talaga pumapatay. Nakalagay pa, ministro, na naksak, na maril. O, kita mo? Eh, ikaw pala, huli sa balita eh. Kasi wala kang ginagawa kundi mag-isip paano papatutunayan na ikaw ay apostol eh. Lumalagpa ka naman bula ang apostol. Kaon eh, ito pala, pagka sinabi mong may iglesia pumapatay, para mapinalalagay nila sila na lang ang iglesia sa mundo, ano? Sinasahod, Opo. ano? Opo. Eh, ito, dapat tawag din dito alulot. Oo. Sahod na sahod. Oo, sahod na sahod. Ngayon, tuloy natin. Eh, wala na po tayong mahaba oras. Wala naman tayo oras. Hindi ko napapansin. Akala ko hanggang alas 12 tayo kaon eh. Oras na po para pasamantala siguro tayo. Hindi ba pwede magpaalam. tayo mag alas 12? Hindi po siguro. Hindi ba pwede? Sige. Kala ko pwede tayo mag alas 12 libre. Samantala mga kababayan, pasensya na po kayo. Tutuloy po natin ito bukas ng gabi sa kabilang himpilan sa DZME. Samantala hanggang dito pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Magandang gabi po. Sana po ay patuloy kayo sumubaybay sa ating pagsusuri ng mga bulaang mga mangaral na ito. Hanggang bukas sa ating palabas sa telebisyon, alas 3 ng hapon sa Island TV 13. Muli po sumainyo ang isa na may bisyon ng palatagpuan. Ang dating daan at ito po ay inyo na pakinggan sa impila ito ng DWAD at ito po ay palagian yung mapapakinggan sa ganap na ikasyamang ikalabing isa ng gabi tuwing araw po ng linggo. Kayo po'y aming inaanyayahan bukas po araw ng Lunes, ganap na alas 3 ng hapon sa Island TV 13. Mapapanood po ninyo ang palatuntunang Ang Dating Daan sa telebisyon. Yan po ay alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Island TV 13. Pagsapit naman po ng alas 7:30 ng gabi ay inyong mapapakinggan sa DZME ang pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Kung kayo po'y nagnanais na lumiham sa ating palatuntunan at magtanong, ating pong address, Ang Dating Daan, care of Brother Soriano, P.O. Box 12392, Ortigas Center, Pasig, Metro Manila. Samantala, hanggang dito po sa gabing ito, ang kabuuan ng palatuntunan Ang Dating Daan at kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong naging pagsubaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Your radio and your music, 1098 kilohertz.
Ang impilang ito ng DWAD ay kasapi sa kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ating tatalakayin ngayong hapon ay nagpapakitang sila ay talagang dito nag-umpisa sa Pilipinas. At ito po ay ganito. Babasahin ko ang pasimula. To all to whom this presence may come, greetings. Whereas articles of incorporation duly signed and acknowledged for the organization of the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts Incorporated. Ito ay isi-shortcut natin dun sa concluding paragraph. Now therefore, by virtue of the powers and duties vested in me by law, I do hereby certify that the said articles of incorporation were after due examination to determine whether they are in accordance with law, duly registered in this commission on the 30th day of August, Anno Domini 1973. In testimony whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of this commission to be affixed at Manila, Philippines, this 30th day of August, in the year of our Lord, 1973. Arcadio Yabyabin, Securities and Exchange Commissioner. Dito po sa page 1 ng Articles of Incorporation ng isang iglesian lokal dito sa ating bansa na tinatawag po sa English na Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fort Watts. Ito po ang nagme-maintain, kung nakita nyo na sa inyong mga surroundings ng Maranatha Christian School. Ito rin po yung mga nakikita nyo sa mga palengke na nanghihingi ng love offering. May isang nagsasalita sa isang tabi, merong kasamang mga 6 hanggang 10 humihingi ng love offering na sinasalubong kayo sa daan at pilit na pinapapansin sa inyo yung kanilang mga supot na may markang love offering. Hindi po paninira ito, mga kababayan. Ito'y sinasabi ko na actual na nakikita natin. Makikita nyo rin ngayon sa inyong mga TV screen ang kanilang ginagawa sa mga palengke at sa matataong lugar na itong mga taong ito, kahit sinong tao sinasalubong sa daan, kanilang tinatapatan ng kanilang supot na may nakalagay na love offering at saka prayer request. Ito palang mga ito, prayer request lang, hinihingan pa nung ganon. At minsan maririnig mo pa, alay daw sa Panginoon. Yan. Hindi natin sinisiraan ng mga taong ito, sila'y ating mga kababayan. But what we are concerned of, yung kanilang pananampalatayang itinuturo, pinalalaganap sa ating bansa. Ngayon, itong organisasyon ito, ano ito? Saan nag-umpisa ito? Babasahin natin sa kanilang Articles of Incorporation. Know all men by this presence that we, the undersigned, all whom are of legal age, residents and citizens of the Philippines, have this day voluntarily associated ourselves together for the purpose of forming a religious association in accordance with the laws of the Republic of the Philippines. Ayan. Sila raw po ay voluntaryong nagsama-sama ng kanilang mga sarili sa isang layuning magporma o bumuo ng isang religious association na nasa sang-ayon di umano sa batas ng bansang Pilipinas o ng Republika ng Pilipinas. And we hereby certify that, first, that the name of this religious organization shall be the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts Incorporated. Second,
that the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts Incorporated, is a religious and charitable organization of true, full gospel believers of the Lord Jesus Christ. Third, that this original religious organization, please note, pansinin po ninyo, that this original religious organization, ito po isang kuno, original na religious organization, original na dito sa Pilipinas natayo. Kaya ho ito walang kinalamnan doon sa Jerusalem eh. Yung iglesyang nasa Jerusalem tinayo ni Cristo, wala pong kinalamnan ito sapagkat ito raw ay original na religious organization. Eh dito sa Pilipinas ito ipinorma. Kaya walang kaugnayan ito sa nasa Jerusalem. Anong sabi nila? That this original religious organization desire to incorporate itself for the administration and management of its temporalities, entities, and other properties, real or personal already acquired, and those which it may acquire and own heretofore by purchase or otherwise, and to hold, rent, lease, sell or otherwise deal with such other properties, real or personal, or both, which shall be necessary in carrying out the purpose of this religious organization. Ayan. Ito po isang organisasyong dito sa Pilipinas natatag. At ayon sa kanilang ginagamit na pangungusap, sa kanilang rehistro, ito'y original. Alam niyo mga kababayan siguro, pagka sinasabit yung salitang original, para huwag tayong maghaka, mabuti sangguniin po natin si ating diksyonaryo Webster. Kung ano ang kahulugan ng original na salitang ginamit nila rito sa kanilang rehistro na sila raw ay isang original religious organization. Kung atin pong itatanong kay Ginoong Webster kung ano ang kahulugan ng salitang original, if I may have the dictionary please, ganito po ang sinasabi ng Webster New Collegiate Dictionary sa page 800 811 o 810. Ganito po ang nakasulat. Original. Ang sabi rito, adjective, original, of, relating to, or constituting an origin or beginning. Ayan. Yan po ang number one meaning ng salitang original. Constituting an origin or beginning. Doon nagpasimula ang ibig sabihin. Ang isa pa, not secondary. Ayan. Not secondary, comma, derivative, or imitative. Ayan. Yan po ang kahulugan ng original. Hindi ginaya lang o hindi sumunod lang. Ito po ay umpisa. Ganyan ang ibig sabihin ng original sa Webster Dictionary. Kaya, it is safe to conclude na talagang dito lang nag-umpisa ito sa Pilipinas. Itong Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fort Watts. At ito pong iglesyang ito, mga kababayan, something is very interesting about this church which originated in the Philippines. Alam po ba ninyo, ang kanilang article of incorporation ay nagpapakilalang mayroon silang apostol. At ang apostol na ito ay si
Arsenio Ferriol ang kanilang presiding officer. Ayan. Meron po akong isang magazine dito. Ito'y The Dawn, 1988. Nandito si Ginoong Arsenio Ferriol with the title Apostle Arsenio T. Ferriol, the Dean. Ayan. Marami ho masyadong titulo, ho. Apostol na, Dean pa. Ayan, ho. Ayan, makikita niyo ang kanyang larawan dito. Siya po ang presidente nitong Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fourth Watch. Na ayon sa kanilang rehistro, ito'y nagpasimula dito sa Pilipinas. Sila ang bumuo nitong iglesyang ito. Ngayon, ito'y ating tinitignan, ibabatay natin sa Biblia ang pag-aaral kung ito kaya ay totoong iglesia. At alam nyo ba ang patotoo pa na isa na ito'y talagang dito lang sa Pilipinas nag-umpisa? Sa kanilang Article 4 or the fourth paragraph of their Articles of Incorporation, it reads like this. Ang sabi ganito, that the principal office of this religious corporation is located at 573 Rodriguez Highway, Santo Niño, Marikina, Rizal, Philippines. Ayun. Yung pala ang principal office nila. Talagang dito nga sila nag-umpisa. Ngayon, marami po tayong dapat na matuklasan tungkol sa iglesyang ito. Kung tawagin nila ito sa Tagalog, Iglesia ni Cristo, Pentecostal at Misyonero sa ika-4 na pagpupuyat. Ayan. Iglesia ni Cristo, Pentecostal at Misyonero, yun ang kanilang naririnig kung sinasabi sa Fourth Watch o ika-4 na pagpupuyat sa gabi. Ngayon, ang isang nakakatawag pansin dito sa iglesyang ito, alam nyo, itong kanilang sinasabi sa kanilang credentials ng mga ministro. Alam niyo bang ang credentials ng mga ministro nito? Kailangan na mabuti basahin po natin sa kanilang credentials kung paano nagkakaroon ng credentials ang kanilang ministro. Ay itong sinasabi dito sa isang bahagi ng kanilang rehistro na nagbabayad ng 2 piso credential fee. Maniwala po kayong ito ay nakahanga na isang bagay na kahanga-hanga na ang isang ministro para magkaroon ng credentials kailangan magbayad ng credential fee 2 piso sa kanilang iglesia. Nagtataka ako, wala po akong nakitang apostol na nagpabayad ng 2 piso para magkaroon ng credential ang kanyang mga kasamang ministro. Sapagkat sa Biblia po, mga kababayan, ang apostol na si San Pablo, ni sa ministro, ni sa miyembro, hindi po nagpapabayad. Pakinggan nyo. Sa 2 Korinto 11:7, ganito ang nakasulat. Ako nga ba'y nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili, upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos? Paano pong nangaral si San Pablo? Walang bayad. Itong si Ginoong Ferriol, sa kanyang bylaws o sa kanyang bylaws, sa Article 13, credentials, eto, credentials shall be issued by the President to all ministers whose applications have been accepted by the Ordination Committee
and approved by the Board of Trustees. B. Credentials of all ministers shall be renewed annually. C. Ministers shall pay a credential fee of 2 pesos. Ayun. Ministers shall pay a credential fee of 2 pesos. Wala po akong nabasa sa Biblia na para ka magkaroon ng credential, magbabayad ka ng credential fee na 2 pesos. Ang mga apostol po, nung bigyan ni Kristo ng credential, si Pedro tinawag naghahayuman ng lambat Halikay ka, Pedro, gagawin kitang mamamalakayan ng tao, pero magbayad ka muna ng 2 piso para magka-credential ka. Yan po si Kristo. Si Kristo, tunay na apostol yan. Ayan. Pero, itong apostol period na nagsasabing siya raw ay apostol, palagay ko po hindi apostol ito. In my analysis, this is my personal analysis, and I invite your meticulous attention about this matter. Inaanyayahan ko kayo. Kayo man ang mag-analyze, if you have the aid of the Bible, apostol kaya ito si Apostol Periol na nagpapanggap na sa kanyang titulo na si apostol. Wala po kasing apostol na nagpabayad ng credential fee na 2 pesos. Si Mr. Periol nagpapabayad. Ngayon, sabi nila sa kanilang bylaws, ito raw ay isang original organization. Pero alam ba ninyo mga kababayan na itong original organization na ito na ipinorma dito sa Pilipinas, meron sila rito claim na nagpapamali sa kanilang sinasabing sila raw ay original organization. Meron sila rito sinasabi sa isang talata ng kanilang o sa isang parte ng kanilang saan ba yung isa nilang article of faith na ang sabi po nila dito sa kanilang article of faith ganito, that this glorious church, ang wika nila, is glorious and was founded on Pentecost after the resurrection of Christ. Ayun. That this church is glorious and was founded on Pentecost after the resurrection of Christ, was never cut off nor ceased to function, and will continuously be victorious until the second coming of Christ Jesus. Ito raw iglesia nila na sinasabi rito sa articles of faith nila, mga kababayan, sa kanilang declaration of faith. Yun daw iglesia na nag-umpisa sa Jerusalem. At ito raw ay natayo sa araw ng Pentecostes. At pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ni Kristo, ito raw ay kailanman hindi na naputol ang existence, hindi nawala. It was never cut off, nor ceased to function. Sa mga kapatid, magmula noong araw ng Pentecostes, hanggang sa ngayon, na sinasabi nila itong article of faith nila noong 1973, yung palang iglesyang natatag sa Jerusalem, hindi pala yun tinitigil. Hindi nawawala. O hindi pala nawawala. Bakit sabi nyo rito sa pasimula? Nagpo-forma kayo ng isang religious organization na ayon sa inyo original. Nakuha nyo punto, mga kababayan. Kung totoo na hindi nawawala yung natayo sa Jerusalem nung araw ng Pentecostes,
noong mabuhay na maguli ang Panginoon Kristo, kung totoo yun, na yun hindi nawala, at nagpatuloy sa pag-iral, at namamayani, at victorious ang wika nyo, bakit kayo pumorma dito sa Pilipinas ng isang original religious organization? Pinakikita lang ng inyong rehistro nitong kay Arsenio Periol na yung kanilang ipinorma iba doon sa nanggaling sa Jerusalem. Yan po ang dapat nating makita, mga kababayan. Ngayon, ang isa pa rito na gusto kong mapagtuunan ninyo ng pansin, isa sa kanilang paniniwala, ang wika nila dito sa paragraph o number 40 ng Articles of Faith, we believe in the living saints in the fourth watch, who will not taste physical death until the promised second coming of Christ, but will be translated into a glorious body then. Ano po ang sabi nila? Naniniwala daw sila sa mga buhay na santo na sa ikaapat na pagpupuyat sa fourth watch, who will not taste physical death, na hindi makakaranas ng physical death o ng kamatayang physical hanggang sa pagparito na ikalawa ng ating Panginoon Kristo. Yan ang kanilang sabi. At kailan daw paparito ang ating Panginoon Kristo? Dito naman sa number 32 ng kanilang Declaration of Doctrinal Faith, the Lord Jesus Christ, or the Lord Jesus is coming again in this watch, the fourth watch. Kaya, ito raw panahon ng fourth watch, dito raw dadating si Kristo. At yung kanilang paniniwala na sila bilang living saints dito sa ating panahon sa fourth watch, hindi raw sila makakatikim ng kamatayan hanggang sa pagparito ni Kristo. Yung mga living saints. Wala pa kayang namamatay na miyembro ito. Pag may namatay na, umalis na kayo dyan, mga kababayan. Mali aral nyo. Bakit? Kung kayo may nabalitaan ng miyembro nitong namatay, mali aral nyo. Bakit? Ang paniniwala nyo rito, naniniwala kayo sa mga buhay na santo ngayong fourth watch na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa ikalawang pagparito ni Kristo na magaganap ngayon ding fourth watch. Pansinin niyo ho, uulitin natin, tignan ninyo sa inyong mga screens. We believe in the living saints in the fourth watch. Mga buhay na santo sa ikaapat na pagpupuyat, who will not taste physical death until the promised second coming of Christ, but will be translated into a glorious body then. Makatwid, dapat walang namamatay dito sa mga santong ito. At hanggang dumating si Kristo, kailan dadating daw? Sa fourth watch, kailan yon? The Lord Jesus Christ is coming again in this watch. The fourth. Yan ang number 32 ng kanilang Declaration of Doctrinal Faith. Dito makikita nyo, mga kababayan, isang pakulo ito, no? Na tiyak na tiyak natin mali. Kasi sila may sabi yun daw natayo sa Pentecost, sa araw ng Pentecostes. Nung mabuhay na maguli si Kristo, yun daw iglesia na yun, hindi tumitigil. Hindi nag-cease to function. Yun daw naman nananagumpay na umiiral. Yung pala'y buo at nananagumpay na umiiral, hindi na-dissolve, hindi nawala, hindi na-cut off. Nagtayo sila ng ibang organisasyon original na dito sa Pilipinas nag-originate.
tiyak na tiyak natin hindi yan ay itong iglesyang ito walang kaugnayan sa Jerusalem. Ngayon, ang isa pang napansin ko sa iglesyang ito, mga kababayan, yung dami ng kanilang mga abulyang kinukolekta rin sa mga tao. Alam nyo, ang kanilang mga kinukolektang abulyat, hindi lang yung sa daan. At yung pangungulekta nila ng abulyan sa daan, wala rito sa kanilang rehistro yun eh. Siguro bagong imbento nila yun, ano ho? Dahil meron silang karapatang umimbento ng mga abulyan eh. O, babasahin ko sa inyo sa kanilang rehistro. Meron sila under their article na finances, may karapatang umimbento sila ng abulyan. Siguro bagong imbento lang nila yon, yung hubang pangungulekta nila sa daan. Sandali lang po titignan natin. Ito po. Article 4 of their bylaws. Ang sabi rito, funds and finances. Ito pala ay sa under anong article ito, kapatid? Article 18. Sabi rito, funds and finances, receipts and offerings. The following offerings shall be received from church services. Letter A, tithe and general offerings from all regular church services. Meron silang ikapu o tithe. And general offerings from all church services. Kailanman magkakaroon ng regular services ang kanilang church, meron silang offerings. Meron silang tithes o ikapo. Ikalawa, dalawa na yun, ano ho? Sunday school offerings during Sunday schools. Ayun. Meron pa rin palang offering pagka Sunday school. C, mission offering on the first Sunday of the month during the morning worship service. Ayan. Meron pa silang buwanan. First Sunday of the month. D, special offerings as may be requested by the Apostolic Council or the pastor or the district supervisor. Ayon. They can request offerings. Ha? Special offerings as may be requested. Tingnan ninyo sa inyong mga TV screens. Ipinakikita lang dito, mga kababayan, na itong iglesyang ito pwede talagang umimbento ng mga offerings pagka gusto nilang humingi ng kanilang council, apostolic council kuno, o yung mga pastor at district supervisor. Hindi po natin pinasasama ang sino man tao sa organisasyon ito. Ang atin pong kinukuha yung aral nilang mali. Kung pwede po ba na manghingi ka ng kung ano-anong offering na gusto mong ihingin? Pakinggan niyo ang sabi ni San Pablo. Sa paghahandog at pag-aabulo yan sa iglesia, nasa Biblia, bakit hindi natin maaasahan wala sa Biblia ito dahil ito dito lang nag-umpisa sa Pilipinas eh. Dito sa Biblia, ganito po nakasulat. Sa unang Korinto 16:1, ganito nakasulat. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Wika ni San Pablo. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Ayaw na ni San Pablo yung gagawa pa ng kung ano-anong ambagan. Ang sabi niya, sa ambagan sa mga banal, tuwing unang araw ng sanglinggo, para wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. At paano itong ambagang ito? Pakinggan niyo sa 2 Korinto naman, sa 9:7, ganito rin ang pahayag ni San Pablo. Magbigay ang bawat isa sa inyo
ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang wika po ni San Pablo, magbibigay ayon sa pasya ng puso. Yan po ang utos sa Bagong Tipan. At yan ay tuwing unang araw ng sanlinggo ibibigay. Hindi po ikapuyan. Ito pong iglesia ni Ginoong Periol ay bagay, tama naman sabihin ko iglesia ni Ginoong Periol ito at saka ng kanyang mga kasama. Dahil ito sa Pilipinas nag-umpisa sila, nagtayo nito. Ngayon, sila'y maraming abulo yan. May ikapu sila, wala naman sa Ebanghelyo yon. Hindi naman po utos ng Ebanghelyo yung ikapu eh. Tapos meron silang general offering from all regular church services. Dalawa na. Pagkatapos, Sunday school offerings during Sunday school. Tapos, C, mission offerings on the first Sunday of the month during the morning worship service. Ayan, tinan niyo yan. Ang dahi-dahi, ano. Tapos, ito ang delikado rito eh. Yung letter D. Special offerings as may be requested by the Apostolic Council or the pastor or the district supervisor. Dito makikita nyo, may daan na para umimbento sila ng mga offering. At ang isa po sa inimbento nila, yung panghihingi nila sa daan. Ayan. Ito mga kababayan, masasabi ko na wala sa Biblia. Wala pong apostol na nagpunta sa mga palengke at okay nagpakalat ng tauhan para magsasahod sa mga taong kahit sino na nasa daan hindi sinasahuran. Tingnan po ninyo sa inyong mga TV screens. Kahit sino. Hindi kasi sinuhin ng mga taong ito basta't dumaan ka. Sasahuran ka nito kanilang usupot na merong love offering at saka prayer request. Ang mga apostol po ba'y ganito? Hindi. Ang totoo po nung araw, ang abulo yan, kinokolekta sa gathering ng mga miyembro, ng mga Kristiyano. Hindi po dun sa palengke sinasalubong yung abulo yan. Ito yatang mga iri, hindi na makaintay na dalhin dun sa kanilang gathering places. Sa palengke na mo itong pinupuntahan at hindi na nila miyembro hinihingan pa. Alam niyo, delikado yan mga kababayan. Yung abulo yan, utos po ng Diyos yan, yung tuwing unang araw ng sanlinggo. Alam niyo kung kanino hinihingi yan? Kanino itinuturo yung abulo yan? Pakinggan niyo kung saan at kung kanino. Sa 28:19-20 ng Mateo, ganito nakasulat. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkabautismo, ano po ang utos? Na ituro ninyo kahit hindi nila nabobautismuhan, hindi nila kapatid, basta't nasa lubong doon sa daan, sasalubungin ka ng suko. Alam nyo, delikado yan mga kababayan. Sa Biblia, ang dapat patuparin ng utos yung nabautismuhan sa samahang totoo na sa Diyos. At ang abulo yung isa sa utos. Kaya ang dapat patuparin yan, yung mga nabautismuhan. Sila kay nabautismo, kay hindi, kay sumasampalataya, kay hindi. Basta't dumaan ka sa daan, sasahurang kanilang love offering. Actually, hindi po offering yun eh. Because you do not voluntarily give. Sinasahod sa iyo eh. Kasi yung offering, sabagay, wala na po tayong panahon eh. Pag-aaralan natin yan sa susunod natin pagtatanghal. At pag-aaralan natin, totoo kayang may apostol na Pilipino, mga kababayan. Kasi ngayon, marami pong nagpapanggap na apostol. Hindi lang naman si Ginoong Periol ang kumukuha ng kategoryang apostol eh. Ako hindi ako nagpaparatang. Napakita ko sa inyo kanyang retrato, nakalagay doon sa apostol Arsenio Periol, nakapirma pa siya. Pag-aaralan natin, meron pa kayang apostol ngayon? At kung may apostol ngayon, sino naglagay? Saan kumuha ng karapatan? Abangan nyo sa susunod nating pagtatanghal. Inuulit ko, hindi po tayo naninira ng sino man personally. Ang ating pinag-aaralan, ang mga issues ng pananampalataya
concerning faith and the Bible. Samantala, bago po tayo lubusang magtapos ngayong hapon, at tayo po ay nag-aanyaya rin na kung kayo may mga katanungan, objections, suggestions, criticisms, ay malaya po ninyong maipadadala sa amin. Ang ating address, ang dating daan, P.O. Box 12392, Ortigas Center, Pasig, Metro Manila. At kayo po ay malayang makasusulat sa amin. At samantala, narito ang dating daan expose. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli pong sumasa inyo ang dating daan expose. Naniniwala ba kayo na ang pandinig na isa sa ating pinakamahalagang senses ay mas komplikado kaysa sa ating paningin? Ayon sa siyensya, hearing is a very complicated process sapagkat bago natin makilala ang isang ingay o tunog, ay napakarami munang koneksyong pagdadaanan nito. Ang pandinig ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng ating pagkatao na ibinigay ng Diyos para makilala natin siya, gaya ng sinasabi sa Roma 10:14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? Alam po ba ninyo kung alin ang unang dapat na paggamitan natin ng pandinig na ibinigay ng Diyos? Ito ang nakasulat sa Kawikaan 8:33. Mga kinig kayo ng puro at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Alam ba ninyo na ang ating tainga ay binubuo ng tatlong bahagi? Ang tinatawag na outer ear, middle ear at inner ear. Ang outer ear na siyang pinakasimple ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang external ear na tinatawag ding auricle at ang external auditory canal na patungo sa eardrum. Ang auricle ay walang buto. Ito po ay binubuo ng matibay na elastic tissue na tinatawag na cartilage at natatakpan ng manipis na layer ng balat. Tatlong maliliit na muscles ang nag-uugnay ng auricle sa ulo. Ito ay sumasagap ng mga sound waves sa ating paligid. Ang external auditory canal naman ay halos 1 inch lang ang haba at nakapurba ng hugis S. Ang outer third part nito ay nagtataglay ng mga buhok, sweat glands at mga special glands na nagpo-produce ng earwax o tutuli na nagsisilbing proteksyon sa eardrum sapagkat tinatrap nito ang mga dumi na maaaring makasira sa membrane. Ngunit ito rin ay maaaring makahadlang sa mabuting pandinig kung pababayaang dumami. Alam ba ninyo na ang pinakamatigas na buto sa ating katawan ay matatagpuan sa tainga? Ang inner 2/3 ng ating auditory canal ay naiikot ng temporal bone na siyang pinakamatigas na buto sa human body. Ito rin ang nakaikot sa middle at inner ears para lubos na mapangalagaan ang mga masiselang structures sa mga bahaging ito ng tainga. Alam ba ninyo na ang pangalawang bahagi ng tainga na tinatawag na middle ear ay mas komplikado kaysa sa outer ear? Ang dalawang ito ay pinaghihiwalay ng isang manipis, bilog at tightly stretched membrane which is about 10 millimeters in diameter. Ito ang tinatawag na tympanic membrane o eardrum na siyang lubos na nagsasara sa external auditory canal. Ang mga sound waves na tumatama sa natural membrane ang siyang lumilikha ng mga vibrations na kinikilala ng utak bilang sound. Kapag ang ating eardrum ay nasira o kaya ay kumapal dahil sa paulit-ulit na infeksyon, tayo po ay hindi makakarinig. Sa likod ng eardrum ay matatagpuan ng middle ear, isang maliit na chamber na binubuo ng tatlong maliliit ngunit matitibay na buto na tinatawag na auditory ossicles.
Ang tatlong butong ito ay magkakasudlong at siyang nag-uugnay sa eardrum at inner ear. Ang tatlo ay binigyan ng mga Latin names na batay sa kanilang hugis. Ang una ay Malleus, which means hammer. Ang pangalawa ay Incus, which means anvil. At ang pangatlo ay Stapis, which means stirrup. Ito ang pinakamaliit na buto sa katawan. Mas maliit pa kaysa butil ng bigas. Ang tatlong ito ang lumilikha ng chain na nagtatransmit ng vibration sa membrane ng oval window. Kapag ang mga lipid na nag-uugnay sa maliliit na butong ito ay tumiga, hihina ang vibration at madedevelop ang partial deafness. Alam ba ninyo na may hangin sa loob ng ating tainga? Air in the middle ear is always being absorbed. Ngunit kapag tayo lumulunod, umuubo o bumabahil, napupunong muli ng hangin ang ating middle ear at nababalanse ang pressure sa magkabilang side ng eardrum. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag tayo may sipon ay nababarahan ng mucus ang opening ng ating lalamunan. Nagiging uncomfortable tayo at bahagyang nabibingit dahil sa reduced pressure sa middle ear and bulging inward of the membrane. Samantalang kapag tayo naman ay nasa mataas na lugar, ang membrane ay napupuwersang palabas. Kaya tayo nakakaramdam ng pamimingit. At naaalis lamang kapag tayo lumulon at pumasok ang hangin may mababang pressure sa mataas na altitude. Alam ba ninyo na kung minsan ang infection sa middle ear ay sinusundan din ng mga throat infection? Kung ang middle ear ay puno ng hangin, alam ba ninyo na ang inner ear naman ay puno ng fluid? Ang inner ear ay maraming delicate interconnected structures na kung minsan ay tinatawag ding labyrinth. Sapagkat ito'y grupo ng mga passageways na may komplikadong arrangement. Dito ay tinatransmit sa cochlea na siyang nervous component of hearing ang mga vibrations mula sa membrane. Ang cochlea ay isang maliit na tubo na puno ng fluid, almost 1 inch long at nakaikot na parang shell ng suso. Sa loob nito ay naroroon ng maraming cells na may hairy projections na sumasagap ng mga waves mula sa fluid at ang impulse ng naturang mga waves ay tinatransmit sa auditory nerve na nagpapadala naman ng mga actions patungo sa utak para ma-interpret ang isang sound. Ang sound na binubuo ng mga vibrations ay naglalakbay sa mga waves sa hangin, sa ground, sa ilang mga substance at surface. Naniniwala ba kayo na ang lahat ng bagay na gumagalaw ay nagpo-produce ng sound? Sound vary in frequency and intensity. Ang tinatawag na frequency ay ang bilang ng vibration per second at ito ay sinusukat sa hertz. 1 vibration per second equals 1 hertz. Ang high frequency sound ay may mataas na pitch at ang low frequency sound ay may low pitch. Alam ba ninyo na ayon sa siyensya, ang full range of normal human hearing ay mula 20 hanggang 20,000 hertz. At habang ang isang tao ay tumatanda, ang kanyang abilidad para duminig ng mga high frequency sound ay nababawasan. Ang tinatawag namang intensity ay ang dami ng energy na nasa sound wave na pumapasok sa ating external auditory canal at tumatama sa eardrum na nagiging dahilan para ito mag-vibrate. Ito'y sinusukat sa decibel. Pagdating ng 140 decibels, ang isang sound ay masakit na sa tenga at maaari nang makapinsala sa hearing capacity nito. Alam ba ninyo na ang ating autonomic nervous system ay nag-uumpisang mag-react sa ingay at 70 decibels. Ang mga naturang reactions ay kinabibilangan ng excess production of adrenaline, excitation of the heart, dilation of pupils, and narrowing of blood vessels. Sinasabi rin sa ibang mga research na ang patuloy na ingay o tunog
na ang intensity ay mas mataas sa 90 decibels ay maaaring maging dahilan ng pagkabigis. Ang nerve pathway patungo sa utak ay maiksi lamang. Gayunman, ang hearing pathway patungo sa medulla at midbrain komplikado kaysa sa optic tract at mas maraming nucleus na nagagamit sa reflex action. Alam ba ninyo na bukod sa pagiging organ of hearing, ang tainga ay nakatutulong din sa ating sense of balance. Ang ating tainga ay nagtataglay ng mga organs that respond to movements of the head. Ang mga organs na ito ang siyang nag-i-inform sa utak tungkol sa pagbabago-bago ng posisyon ng ulo. Sa gayon, ang utak ay nakapagpapadala ng mga utos at mensahe sa ating mga muscles na nagpapanatiling matatag sa katawan samantalang tayo nakatayo, nakaupo, naglalakad o kumikilos sa ano pa mang ayos. Ayon sa siyensya, ang isang bahagi ng inner ear na tinatawag na semicircular canal ang pangunahing contributor sa ating sense of balance or equilibrium. Alam ba ninyo na ang kakayahan ng isang tao na matukoy kung saan nagmumula ang isang ingay o tunog ay depende sa tinatawag na binaural hearing. That is hearing with both ears. Halimbawa, ang sound na nagmumula sa kanan ay nakakarating ng mas malakas at mas mabilis na halos fraction of a second sa right ear kaysa sa left ear. At ang napakaliit na pagkakaibang ito sa bilis at lakas ay nadidetect ng utak kaya't natutukoy kung saan nagmumula ang isang tunog. Alam ba ninyo na ang pandinig ay importante para makapagsalita ang isang tao? Batay sa mga pag-aaral, ang isang bata ay natututong magsalita sa pamamagitan lamang ng pakikinig at panggagaya sa pagsasalita ng ibang tao. At hindi lang yon, hearing can alert us to danger. Nabibigyan tayo nito ng warning ukol sa dumarating na panganib at tumutulong ito upang ma-appreciate natin ang musika at ang kaligtasan. Yan ang ating tainga, ang pinakamahalagang sangkap ng ating pagkatao upang makapasok sa ating puso ang salita ng Diyos at magkaroon tayo ng kaligtasan. Gaya ng sinasabi sa Job 12:11, hindi ba lumilipis ng mga salita ang pakinig, gaya ng alang-alang na lumalasa ng pagkain niya. Ang pananampalataya sa ikaligligtas ay nanggagaling sa pakikinig, gaya ng sinasabi sa Roma 10:17. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Maaaring makasampalataya ang isang walang paningin, subalit hindi ang isang walang pandinig. Ang pag-asa lamang ng isang nabingi ay kung matuto siya sa pamamagitan ng senya at pandama ng mga kahulugan ng salita ng Diyos. Ito po ang aming ipinag-aanyaya sa inyo, ang makinig. Makinig at makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Sumainyo ang isa na naman pong edisyon ng Ang Dating Daan Expose. Hanggang sa muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Hanggang dito,
Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Hanggang sa muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Complete supply of all your paintings. DCME, ang himpilang napapanahon. Radyo Action. Kanyang salita. Napakamali pala na talaga ikaw ang mga palagay mo sa buhay. Ewan ko sa mga pinagbuhayan. Pagka pala nag-uusap sa telebisyon, celebrity na. Mali! Ang telebisyon, isang medium na ginagamit para mas maraming makapakinig. Hindi para maging celebrity. Buisit ka talaga. Mapapansin ho natin sa narinig nating voice tape niya sa kanyang mga broadcast na talagang baklang-bakla ang kanyang boses. Kaya bagamat sinasabi ng iba na siya'y bakla, batayan nila, meron silang sariling batayan. Pero tayo, sa pagsasabi nating siya ay bakla, meron din tayong sariling batayan. Pero sa atin hong pagsasabi na siya ay bakla, meron ho tayong matibay na katunayan sa ating sinasabi sa kanyang siya'y bakla. Ano ho yun? Yung kanyang boses. Ngayon, sinasabi niya na kayo raw ang daldalera, kayo raw ang mahadera, kung ano-ano na ang mga binitiwang salita laban sa inyo na kayo raw ay bakla. Kaya sa pagiging sugo niya na sinasabi niyang siya ay sugong tagabasa, masyadong malayo ang kanyang kalagayan sapagkat kung ang Diyos ay kukuha ng sugo, hindi katulad niya na daldalera at ang kanyang boses ay boses at salita na puno ng pag-alipusta. Kaya kung ikaw ay isang mangangaral, kukuha ka kaya ng isang tagabasa na boses bakla, daldalera at nagmumura sa radyo at maging sa mga telebisyon. Ang sabi pa niya,
ang atin raw mga membro, lumilipat na sa kanya. Yan, imposible yan. Gawa ng kahit sa broadcast lang sa radyo mapipili mo kung saan ka kakampi. Sabi ni Pablo, kampihan ninyo ang mabuti. Aba, mabuti pa yung ating narinig sa kanya. Nagpapadala siya sa kanyang galit. At maluluwalhati ho kaya ang Diyos sa paraan ng kanyang pananalita na maging sa radyo, sa telebisyon ay nagmumura siya. Kaya maliwanag nga na hindi siya sugo. Sapagkat hindi na ikakaila ng kanyang bunga. Yung kanyang sarili mismo ay mayroong masamang bunga. Ang kanyang salita ay lalo pa ang membro niya. Kaya kung ako ang membro, brother, ito, with all honesty, hindi ako pwedeng magsuporta ng pera na gagamitin sa paninira, pagmumura, na parang ako'y tuwan-tuwa sa kanya at ginagawa niyo yun. Ako, sa ating may karanasan sa pananampalataya, ipagtanong na ninyo sa mga kasamahan nating protestante kung meron tayong narinig na ganyan sa mga kasamahan nating ministro. Kaya ito ang totoo. Tiyak na yung kanyang mga miyembro magigising. Gawa ng sasabihin nila, bakit sinasabi niya bula ang apostol yan? Ang kanya raw ebidensya yung aral, siya nga ang hindi nagpapakita ng aral. Balikan niya yung aral natin na ipipip naman niya. Siya, wala pang nailalabas na aral. Kahit ang pagsasanggalang niya sa kanyang peging bakla, sa atin niya itinatapon. Kumbaga siya, pag nahuli mo na mali ang gawa, ibabalik niya, bakit ikaw naman? Ganyan. Hindi naman niya mapatunayan. At sabi nga niya sa atin, tayo ay chismoso. Siya nga itong ang sa atin, batay sa kanyang boses. Inuulit-ulit natin yan. Hindi tayo naniniwala doon sa batayan ng iba. Ang ating pinagbabatayan ngayon ay yung kanyang boses at yung paraan ng pagsasalita na parang babaeng nagbubunganga pagka mayroong nakakaaway na kapitbahay. Hindi niya alam na ito hindi sa laman at dugo. Ang ating labanan dito hindi sa laman at dugo. Ito'y labanan na ayon sa Espiritu ng katuwiran at ng salita ng Diyos. Ipipilit niya ngayon na tayo ang bulaan, pero siya itong masama ang gawa. At kung atin nung papansinin, kaninang pinarinig natin yung kanyang voice tape sa kanyang broadcast, matapos niyang bitiwan yung salitang masama na pagmumura, meron pang kahalong tawa na waring siya ba'y tuwang-tuwa pang nakapagmura. Ayun, sa makatwid, iba ang taste niya. Iba ang espiritong nasa kanya. At yan, hindi natin sinitsismis siya. Hindi lahat natin sabayan ng ating ebidensya. Mamaya naman, ibabalik lang sa niya sa atin yung ating sinabi. Ganyan naman yan ang kanyang style Bulang apostol, nangaharang sa daan. Hindi naman nagbabago yan. Ang tagal-tagal ng sinasabi niya yan. Meron ba sa atin mga membrong nakuha siya? Sabi niya, meron. Baka yung mga tiwalag. Pag tiwalag, talagang kakampi sa kanya yun. Pero yung ating mga membrong talagang nananampalataya sa aral ng Diyos at sa salitang nakakabanal sa tao, talagang galit sa kanya. Hindi nga lang natin, sabi nga yung isang bata na nakinig sa kanya, lumapit doon sa nanay, Nay, bakit daw hindi natin ipagpasting yung taong yan? Parang sa diablo raw batang maliit yun na ano sa kanyang salita. At hatulan niya ng bayan, maging membro niya. Kung talagang tama yung kanyang ginawa. Mabuti kung ako ang membro sa kanya, sabihin ko sa kanya, kakuan hindi ko naman pamumula sa iyo, pero talagang mali yung ginawa mo. Para naman matuto siya. Kaya kung bukas ang pag-iisip ng kanyang mga miyembro, tiyak na bukas din ay lalayasan siya. O kaya tuturuan mo na, siguro. Oo, at pagkatapos, pag hindi sumunod sa turong ikakabanal, sabi nga ni Pablo sa unang Timoteo, sa pangkat 6 at talatang 4, pag hindi siya ikakabanal ang turo, magiging banal ka ba yun? Masusunod ka sa kanyang galit, sa kanyang masamang akala at paninira sa kanyang kapwa. Pero ihahambing pa niya ang kanyang sarili kay Kristo, kay Pablo. Kaya ang sabi ko raw, sino raw ang
nasira ng kanyang paninira. O ipagpalagay na nga na hindi tao palang sinisira niya. E pag sirain mo yung tao, e di masisira yung kanyang paniwala. Kaya ano ang kanyang paninira sa atin? Hindi naman yung issue sa Bible. Ang kanyang laging sinasabi, bula ang apostol. Eh wala naman. Siya, sa bungangan niya yan. Yung tinutukoy ni Pablo bula ang apostol doon, yung naninira nga sa mga apostol. Ngayon, sa ganang atin, siya ay bulaang mangangaral. Bakit? Sinisiraan niya ang apostol sa iglesia. Hindi na natin siya hinahanap na maniwala sa atin. Pero, igalang naman niya ang ating paniwala. Pareho yung sabi niya na tayo ro'y humahamon ng debate. Siya nga naghamon niya. At ito ay naririnig ninyo bayan. Tinatanggap ko ang kanyang hamon na debate tungkol sa pagpapatunay kung siya nga ay sugong tagabasa. Patutunayan ko naman na ako ay sugo ng Diyos bilang mananampalataya na tumanggap ng kaloob ng pagkaapostol ayon sa pangako ng Diyos sa mga tatawagin, sa mga magsisisi at magpapabautismo. Ang atin namang hinihingi sa Kanya na patunayan niya na ang tagabasa sa Biblia ay sugo. Naku, ang dami na niyang binanggit. Yung mga maliliit, siyang binabanggit niya. Halimbawa, bakit ko raw sinabi na siya ay abansado, meron ng tagabasa ngayon? Yun, hindi dapat unahin niya ng sagot. Ang dapat unahin niya ng sagot doon. Patunayan niya na ang sugo ng Diyos tagabasa. Na ang sinusugo ng Panginoon ay sugong tagabasa para siya may karapatang magpabasa. Eh hindi pa naman siya sugo eh. Bakit magpapabasa na siya? At binasa ko nga sa Biblia, ito ang sugo ng Diyos na ang susuguin ay apostol at sabi ni Pablo, siya ay sinugo na maging apostol. Tinawag upang maging apostol. Kaya siya ay tinawag upang maging apostol. Dati hindi siya apostol. Pero kasama siya roon sa nagsisi, nagpabautismo, kaya tinanggap niya ang kaloob sa Espiritu. Ano yun? Ang pagkatawag bilang apostol. Ngayon, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, magbasa ka hanggang pumariyan ako. May karapatan siyang magpabasa. Bakit? Tinawag siya na apostol. Siya, nagpapabasa rin siya. Ay kaso nga, hindi naman siya apostol o hindi siya tinawag, hindi siya sinugo. Sa mga kapatid, wala siyang karapatang magpabasa. Yun. Pero ang kanya ngayong ihahalin tulad, bakit daw sina Pablo, may tagasulat, may tagabasa, di ganun din daw siya. Naku po, pero sasabihin niya yan, ang atin raw utak ang baliktad. Hindi natin sasabihin sa kanya yan. Ang ating hinahanap sa kanya bayan, kung siya ay sugo, pwede siyang gumaya kay Pablo na magpabasa. Ay hindi naman siya sugo eh.